Um, Nagpatawag tayo ng pagpupulong ngayong araw na 'to, para i-define yung magiging role ni General Torre as General Manager ng MMDA. So, um, wine-welcome natin siya dito sa ating ahensya at makakaasa siya ng full support sa ating, mga kasama dito sa MMDA. Basically, nag-usap na kami, kasama yung mga top management ng, MMDA at lahat ng operational matters ng may kinalalaman sa ahensya, which is I think 70% to 80% ng trabaho ng MMDA will be under him directly. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. Siguro ibigay ko na yung pagkakataon sa kanya para ma-discuss din lahat ito, yung aming mga pinag-usapan. At matanong niyo siya mamaya regard ng mga clarificatory questions regarding yung magiging functions niya dito po sa Metro Manila Development Authority. Jem? Thank you, Chairman Attorney Don Artes. Kay Sama pala Chairman si Yusik Chris Casanwa ng ating Deputy Chairman. to Deputy Chairman Prisco Sanuan, sir. Members of the media, magandang umaga sa inyo lahat. Thank you very much, Chairman Don, for the warm welcome. Anyway, nasabi na ni Chairman ang background ng aming mga gagawin dito at ang magiging role ko. So, we're ready set to answer questions, field questions kung may mga tanong ng ating media. First question, Marisol Abdurrahman, GMA. Yes, ma'am. Ano po nang una man yung sa mga challenges ng NEDA? Ano ba yung nang una mong pupukuhan? Of course, there's a lot first. Dati, yung mga legal party, and a lot more. Ano yung gusto mong tutukan na naunahin? Well, malaking ahensya ang MMDA. Napakarami namang tao namin ni Chairman. So, I think lahat ng yan naman ay ongoing naman. Ay, hindi naman bagong ahensya. Ako ang bago sa ahensya. So, essentially, we'll oversee everything sabay-sabay yan. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, syempre. Sa ngayon, ang focus natin, yung traffic, dahil perennial naman yan. Ang baha, ang solid waste management. So, lahat ng yan sabay-sabay pwedeng gawin yan sabay-sabay kasi kumpleto naman ang tao natin eh. Pero, alam mo mataas ang expectations niyo as the former PNP chief. Kayo lang naman nagsabi ata nun eh. wala namang survey. Wala pang survey. Walang survey. Walang survey. Sige lang. Hindi nga ba NMDA? Well, this is another era of public service. Kumbaga, ako naman ang pagtingin ko sa sarili ko, I'm a government public servant. I am a presidential appointee. Ang tingin ko naman sa buong makinarya ng gobyerno ay isang malaking team. Kumbaga sa basketball, hindi naman araw-araw sabihin ng coach forward ka or itong role mo. May option ang ating coach, ang ating presidente, kung saan niya ilalagay ang kanyang mga tao. So, ako naman, kung anong sinabi ng coach, sunod tayo. At may mga roles na ako'y naniniwala, walang malaki o maliit na roles eh. Pare-pareho yan na lahat ay serbisyo publiko. Chairman, balikan ko kasi sabi niya daming problema. Yan naman lahat siya ng apabo. But do you have a special directive for yung new GM? Like, ano ba specific rin gusto mo kalabang una niyang tukuhan talaga? Well, sa aming pag-uusap, number one, since former PNP chief siya, tsaka yung which is related doon, yung traffic management and traffic enforcement. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung
kung tinatawag namin SIIO, yung nag-i-investigate at nag-o-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, sila yung nag-i-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yan ay sila yung nagkakaso. Actually, marami nang nakasuhan dyan. Hindi na lang namin pinapublicize dahil syempre batik pa rin yan sa aming ahensya. Pero this time, mas magiging strict siguro tayo under General Torre at mas magiging maigting yung investigation. Nag-usap rin kami on a per area basis, yung mga traffic management, i-review ni General Torre kung saan pwede pang mag-improve. Napag-usapan namin yung Marcos Highway, Commonwealth, at ganun din sa flood control, lalong-lalo sa infrastructure. Kami ay makikipag-usap kay Secretary Dizon at makikipag-tie up dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Pero this time, base sa aming discussion si GM Torre, gusto namin sana this time, sa simula pa, ma-involve na kami sa planning, sa execution at implementation. Ganun din sa ibang pagawain ng DPWH within NCR. Like kahapon, mamaya magre-report si General Torre na nag-inspect na sila nung EDSA rehab. At he made sure na lahat na napagkasundoan namin insofar as EDSA rehab, particularly yung pag-clear ng lugar, ay nasusunod. So, yan naman yung tingin ko priority as of this time, yung traffic management and yung flood control management po natin.